Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Meron pong isang sikat na tagaluto, isang sikat na cook. Ang pangalan po niya ay si Julia Child. Sabi niya, that the best people are usually the ones who like to eat. Mahilig po ba kayong kumain? Pero dagdag ko naman po, that the best people are the ones who like to eat with a grateful heart. Hindi lang yung ikaw ay kain ng kain, pero sana ikaw ay kumain na may pasasalamat sa iyong puso, na merong kang pagpupuri sa Diyos. Mga kapatid, tayo muli ay makikinabang, kakain sa loob ng misa. Inihahain muli ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili bilang pagkain ng ating mga puso at kaluluwa. Pero bakit ba minsan napakapait ng lasa ng ating Panginoon? Ito ay marahil tayo'y nabubuhay sa pagkakasala. Kung gusto natin maging matamis ang lasa ng kanyang salita, ng kanyang presensya sa ating buhay, tayo'y magpakumbaba, aminin natin ang ating mga pagkakasala para tayo ay makita muli na karapat-dapat na makatanggap sa Kanya. Sabihin natin at aminin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, paloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo kaming magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Siquem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno, at mga tagapangasiwa sa Israel. At sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga Diyos-Diyosang ng mga Amoreo na sinamba dito sa lupain inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos, ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan san man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga nagawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong poon agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din. Sa taglay na buhay, ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas.
Sa napakukop, siya'y mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop tayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae, dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan, hinihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simbahay italaga ng Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang mahiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik, at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa, tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan, ang tinutukoy ko, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita mo, may kapal, buhay mo ang tinataglay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbubulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito, tatalikuran ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritong nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyo hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noon una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idunugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo, na walang makakalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula roon, marami sa kanya maalagad ang tumalikod at hindi sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. A blessed Sunday po sa inyong lahat. Pakigreet naman po natin na Happy Sunday ang bawat isa. No? Happy Sunday po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating pong mga online mass goers. Tanong ko lang po, bakit sa tingin niyo po kayo'y ginising ng Diyos ngayong araw? Why did God woke you up today? Tandaan niyo po ito, ha? Hindi kayo ginising ng Diyos ngayong araw para sumimangot. Why did God woke you up today? It is because God wants you to experience His love, His grace, and His blessing. Wag na wag niyong iisipin na kayo ay ginising ng Diyos ngayon para pahirapan kayo. Hindi po kagustuhan ng Diyos na tayo ay mahirapan. Pero bakit ka nahihirapan? Kadalasan dahil sa mga maling desisyon mo. Remember, God does not punish us, but we are punished because of our sins. Magkaiba po yun, ha? Ginising ka ng Diyos dahil mahal ka ng Diyos. Ginising ka ng Diyos dahil gusto ng Diyos makaranas ka ng tuwa, ng saya, at ng kapayapaan sa buhay na ito. At tayo ay nagpapasalamat. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng banal na misa, tinatanggap natin ang kanyang salita. Tinatanggap natin ang kanyang katawan at dugo. Yan ang blessing ng ating buhay. Yan ang nagbibigay sa atin ngayon ng lakas at ng kapayapaan. Kaya nga, ang tawag natin sa banal na misa ay thanksgiving. Kaya, huwag niyo pong kalimutan na magpasalamat anuman ang inyong nararanasan na hirap, bigat o pagsubok ngayon. Amen? Meron pong isang napakagandang kwento nung po minsan meron mga magbabarkada, bumisita sila dito sa kaibigan nila na nagfe-fiesta sa kanilang tahanan. Ito pong magbabarkada, nakita ang handa, merong spaghetti. Kaya kumuha po sila ng plato, sumandok sila, kumuha sila, at umupo sila, kumakain sila. Sarap na sarap po sila doon sa spaghetti. Kaya naman pagkatapos silang naubos ito, bumalik sila doon sa lamesa. Pagbalik nila, nakita po nila yung lola ng kaibigan nila, hinahalo yung spaghetti. Sabi nila, Lola, bakit niyo po hinahalo yung spaghetti? Kanina pa po nahalo yan. Ito po lola, sabi, ay, hindi ko hinahalo. May hinahanap lang ako. Ano pong hinahanap niyo? Dito po umamin si lola, sabi niya. Huwag kayong maingay, ha. Nahulog yung pustiso ko kanina nung niluluto ko yung spaghetti. Nakita nyo ba? Baka nakagat nyo, sabi. Ayun po, masuka-suka itong magkakaibigan, itong magbabarkada. Mga kapatid, tandaan nyo po ito, ha? Hindi po porket masarap, ito'y mabuti na. Not all pleasurable is good. Not all that gives you pleasure is good for you. Everybody seeks pleasure in our life. And yet, many times, we feel pleasure, but it does not give us lasting joy. Bakit po maraming mga mayayaman minsan nagpapakamatay? Nasa kanila ng lahat, di po ba? Pero meron pa rin po tayong mababalitaan nagsusuicide. Because we are not made only for pleasure. What will sustain us? What will strengthen us? It is meaning. Ang dapat hanapin mo sa buhay mo. Hindi lang sarap ng iyong pangangatawan, kung hindi kahulugan. Bakit po minsan napapagod tayo? Hindi naman dahil sobrang dami ng ating ginagawa. Napapagod tayo dahil marami kang ginagawa, hindi mo maintindihan bakit mo ginagawa ang mga bagay-bagay. What burdens us? What gives us exhaustion? Why are we tired most of the time? Because we work without understanding why we are working. Ang taong palaging naghahanap
ng magaan, madaling buhay, masarap na buhay, ang taong yan mahihirapan. Ang taong yan marupok. Ang taong yan mahina, magkakasakit, madali ang mamamatay. Minsan, ang mga hindi po natin masikmura sa buhay, yan talaga yung nakakatulong sa atin at nakakapagpabuti. Di po ba? Sa atin pong ebanghelyo, maririnig natin ang nakakalungkot na kataga na pangungusap. Hindi ko po alam kung napansin nyo ito. Balikan nyo. Sabi, na pagkatapos daw nilang marinig ang turo ni Jesus, karamihan sa kanyang mga alagad, tinalikuran siya, iniwanan siya, at bumalik sila dun sa dati nilang pamumuhay. Napakahaba ng pagtuturo ng ating Panginoon. Pinapalinaw sa kanila, pero hindi nila pinakinggan ng mabuti. Hindi nila inunawa ng mabuti. Dahil dito, hindi na sila naging tapat sa Kanya. Umalis sila. Di po ba nakakalungkot yun? Dahil hindi mo maintindihan, dahil hindi mo masikmura, iiwanan mo. Kailangan nating maunawaan ito. Kahit na masakit, mahirap ang turo ng ating Panginoon, kalaunan yan ang makakatulong sa iyo. Yan ang makakapagpabuti sa iyo. Ang hirap sa mga tao, palagi naghahanap ng magaan, ng madali, at ng sandali. Tandaan niyo po, ang napakagandang kasabihan, that easy decisions equals to a hard life. But a hard decision equals to an easy life. Kaya nga po, sabi ng ating Panginoon, kung iiwan natin ang lahat, ari-arian, kamag-anak, pamilya, ang ating posisyon sa lipunan, mahirap yan, masakit yan. Pero sa kahuli-hulihan, dodoblihin niya yan. Yung kapalit niyan, sobra-sobra pa. Before we can have a blessed life, before we can achieve and enter into eternal life, we need to swallow the hard and difficult pill of sacrifice, humility, and faithfulness to God. My dear friends, this is the invitation that sometimes we must embrace the pain in order to have a good gain. Unawahin niyo po, mga kapatid, not all pain is there to punish you. Hindi lahat ng mahirap sa buhay mo ay nandiyan para parusahan ka. Some pain, some problems, some burdens come into our life in order to help us, in order to improve us. There are pain that helps us to grow. Amen? Pag po nag-exercise tayo, di ba humihina ka? Pero ang nagpapahina sa'yo, yan naman ang nagpapalakas sa'yo, nagpapatibay sa'yo. Kapag nag-aaral ka, feeling mo, lalo kang nagiging bobo. Pasensya na po sa term. Pag nag-aaral ka, lalo kang humihina, nagiging mangmang sa isip mo. Pero, yung nagpapamangmang sa'yo, yan talaga yung nagpapatalino sa'yo. Kapag nag-iipon ka, di ba, nagiging mahirap ka, wala kang pera na magastos, na mailabas, tinatago mo. Pero yung nagpapahirap sa'yo, actually, yan yung nagpapayaman sa'yo. My dear friends, what makes you weak sometimes is actually making you stronger. What makes you dumb is actually making you smart. What makes you poor actually is making you rich. Kaya kung gusto mong maranasan yung masarap na kinabukasan, kailangan ngayon pa lang matuto ka ng magtiis sa hirap. A moment of pain is always worth 1,000 lifetime of glory. Kaya mga kapatid, huwag niyo pong isipin na ang lahat ng dumarating sa ating buhay ay parusa at pabigat. Do not treat everybody, every experience as a problem or your enemy. May napakaganda pong kwento tungkol po sa mga matching nung minsan naiinis po sila dahil pag pumupunta po sila doon sa bukid, kumukuha po sila ng mga mais. Darating po ang tagapagbantay, binabawal sila, tinataboy sila. Pero isang araw, nabalitaan po ng mga matching, yung nagbabantay po doon sa bukid, namatay.
Ano pong ginawa nito mga matsing? Nagdiwang sila. Tawa sila ng tawa. Napakasaya nila. Ilang mga araw, napansin ng mga matsing na yung mga nakatanim na lanta. Ilang buwan, napansin ng mga matsing na wala na pong tumubo doon sa bukid. At doon po naunawaan, naintindihan ng mga matsing. Yung nagbabawal pala sa kanila, yung magsasaka. Dahil namatay yung magsasaka, wala na pong nagtatanim. Dahil wala na nagtatanim, wala nang mais. At dahil wala nang mais, wala na makain ang mga matsing. Lalo po silang nagutom. I think that is a very important lesson that we need to understand. Not all that you consider as an enemy is your opponent. Not all of the pain is really a punishment. Yung akala mo, kaibigan mo, kalaunan, hindi naman pala makakatulong sa'yo yan. Meron tayong mga kaibigan na pinipigilan tayo sa ating paglago, sa ating pag-asenso. Pag yung kaibigan mo, palagi nila sumasang-ayon sa iyo, medyo lumayo-layo ka. Kasi hindi ka na niya china-challenge. At pag walang challenge sa buhay mo, di ba, paano ka magtatagumpay? Paano ka makakalayo sa buhay? Magandang itanong, ano po ba yung mga hindi natin masikmura sa buhay natin? Magandang isipin, pag meron kang hindi matiis sa buhay mo, huwag mong tatapon yan. Dahil dalawa lang ang pwedeng silbi niyan sa buhay mo, kaya pinapadala ng Diyos. Yung mapait, yung maasim na karanasan, pwedeng maging gamot o pwedeng maging vitamins. Amen? Para saan ang gamot? Para gumaling ka. Para saan ang vitamins? Para lumakas ka. Kailangan mo pa bang maunawaan kung paano ginawa yung gamot, yung vitamins, para tanggapin mo? Di ba hindi? Merong mga eksperto, sila na yung nag-aral para mabuo yung gamot at vitamins. Anong kailangan mo lang gawin? Magtiwala ka sa kanila. Amen? Yan ang problema na napakarami sa atin. Nagkukulang tayo sa tiwala. Gusto kasi natin na palagi malinaw ang lahat. Pero mga kapatid, imposible yon. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon na maiintindihan mo ang lahat ng bagay sa buhay mo. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon mauunawaan mo lahat ng mga tao sa buhay mo. Dahil po ba, hindi mo maintindihan yung asawa mo, hindi mo na siya mamahalin? Amen? Hindi mo siya maunawaan o nauunawaan mo, mamahalin at mamahalin mo ang taong yan. Kailangan ka lang magtiwala. Kapatid, magtiwala ka sa Diyos at ituturo niya sa iyo ang daan para ikaw ay pagpalain niya muli. Nung minsan, ako po ay nagmimisa. Bigla-bigla, meron tao na dumating, pansin ko, umupo siya sa likod. Doon po, malapit sa pintuan ng simbahan. Umiiyak siya. Pagkatapos po ng misa, nilapitan ako. Nagpapasalamat. Sabi niya, Father, sa totoo lang po, wala akong balak na pumunta dito sa simbahan. Napakabigat po ng aking problema. Hindi ko po alam kung anong aking gagawin. Sumakay po ako sa kotse, nag-drive lang po ako, paikot-ikot ako, para lang po maging malinaw ang aking isip, para makalimutan ko ang problema. Hindi ko po ba alam, Father, bakit nung napadaan ako dito sa simbahan, parang merong humila sa akin. Kaya huminto ako, pumasok ako, nabigla po ako na nagmimisa pala kayo. At yung hinahanap kong sagot, narinig ko po dun sa pag-humili nyo. Maraming salamat po, Father. Sabi ko po, alam nyo, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil lang Diyos ang naghanap ng daan para makita mo ang simbahan na ito, ang Diyos ang gumawa ng paraan para marinig mo yung mensahe na kailangan mong marinig. Mga kapatid, di naman natin kailangan maintindihan ng lahat. Kailangan lang natin ay magtiwala tayo. Pag nagtiwala tayo, diyan pa lang makakagawa ng milagro. Diyan pa lang tayo makakatanggap ng bendisyon at pagpapala galing sa Diyos. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, dalawang bagay ang pwede mong magawa. Una, magpakumbaba ka. Be humble always. Because when you have pride, remember, God cannot enter into your life. Pag puno ka ng kataasan ng loob, hindi makakapasok ang Diyos sa iyo at hindi ka niya matutulungan. Amen? But secondly, be thankful. Pag nagpapasalamat ka, mabigat man ang buhay, gagaan yan. Pag nagpapasalamat ka, nalulungkot ka, magiging masaya ka. Hindi mo man gusto yung nangyayari ngayon sa buhay mo.
Yan ang dalawang tulong sa iyo. Yan ang dalawang gamot. Humility and gratefulness. Kaya nga, dalawang magandang dasal po. Kung ano man ang pagsubok o problema, ano man ang karanasan na hindi mo masikmura ngayon, nung kailangan mo sabihin sa iyong panalangin. Number 1, say, I accept, Lord. Tinatanggap ko po. But secondly, say, thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Yan sanang magpalakas sa iyo, parang pagpatuloy mo ang iyong buhay, huwag kang susuko. Dahil sa katapusan, merong isang masarap at matamis na grasya na ibibigay ang Diyos sa iyo. Amen? Amen. Kaya tumayo po tayo, ipahayag natin ang ating pananampalataya at ating sabihin, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinapagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto, at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Si Jesus ay isang tapat at masintahing pastol. Ang kanyang pangaral ay may kaakibat na paghahamon, lalong higit ang turo niya sa hiwaga ng Eukaristiya. Batid ang ating kahinaan, tayo nagsusumamot sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang simbahan sa pamumuno ng kahalili ni Pedro ay tuwi ng manatiling tapat sa pakikipagtipan sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway palagi ang maalala ng mga Kristiyano na natutuksong sumunod sa masamang halimbawa ng mga taong di tapat at immoral ang kanilang mga pangako sa kanilang binyag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway sa pamamagitan ng tapat na pagmamahalan, ang mga mag-asaway magpatotoo sa pagmamahal na nagbubuklod kay Kristo at sa simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon ng lahat ng katotohanan at kaaliwan, kahit na ikaw ay iwan ng lahat dahil sa iyong mga kahingian, di kami titigil na sumamba, magmahal at maglingkod sa iyo, pagkat ikaw lamang ang may salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, nabubuhay at nagdaghahari magpa-kailanman. Amen. Pagpapala mo at
Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkuko, pakundangan sa isang pamalagiang paghahandog. Kaya sa iyong sambayanan ay iyong pinagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming alay ng iyong kinalulugod, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aming bigay. Nang anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, ng aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na patuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng ating mga kapatid na humihiling na mabilis na kagalingan sa kanilang mga pangangatawan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan, upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa, upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW, dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy pinagdiriwang, at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran
upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ang aming magbigay kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang tao daw po ay parang pagkain. People are like food. Kung paano ang ating Panginoon dumating sa atin, pinapahiwatig niya na siyang tinapay ang pagkain ng buhay. Magandang pananaw, magandang pagtingin, na lahat sana na nakakasalamuha natin ay tratuhin nating pagkain. Una, ang turo ng mga matatanda sa atin, ang pagkain ay huwag mong sayangin, huwag mong paglalaroan. Naway sa ating mga kapatid, lahat ng mga tao na ating makakaharap, gusto mo man o ayaw mo man, huwag mo sana silang baliwalain. Pahalagaan natin ang presensya ng bawat isa. Pero pangalawa, mag-ingat tayo sa mga tao na ating nakakasalamuha. Kung sabi ng doktor, be careful with your diet, ang gusto ko rin naman sabihin, be careful with who you are with. Dahil ang mga tao, kung sila ay parang pagkain, mayroon din silang epekto sa ating isip, puso at pagkatao. Who is in your diet? Sino mga tao na nandyan sa inyong mga isip, puso at kaluluwa? Nakakaapekto, nakakapagbigay sa inyo ng tuwa at lungkot. Kahuli-hulihan, kung ang tao ay pagkain ay may silbi lang kung ito ay binibigay, binabahagi. Kung itatago mo ang pagkain, masisira yan, may expire yan. Walang halaga, walang kwentang ating pagkatao kung tinatago lang natin at kung sinasarili natin. Kaya nga, napakaganda ng unang pagbasa, si Joshua, sabi niya, "As for me and my house, we will serve the Lord." Walang kahulugan ng buhay. Wala itong katuturan. Wala itong pupuntahan. Kung hindi mo ito binibigay, binabahagi, kung hindi ka nakakatulong sa iba. Kung para sa sarili mo lang ang buhay na yan, ano ba ang pagkakaiba mo sa dumi, sa bato? Pabigat ka lang sa buhay at mundong ito. Ang kapatid, kung tayo ay nakatanggap ng tunay na pagkain galing sa langit ang ating Panginoong Hesukristo, magsilbi sana tayong pagkain sa iba para po sa ating assignment. Sinong pwede mong matulungan ngayon? If you want to serve God, first start serving others, serving those who are close to you. Ano ang nakasulat sa Biblia din? Walang kwentang ating pananampalataya kung pinapabayaan natin ang ating mga pamilya. Nagiging makahulugan ang ating pananampalataya kung ito ay nakikita at nararamdaman sa ating kilos, sa ating gawa. Kung tayo ay nakakatulong at nakakapaglingkod sa ating mga kapwa. Who can you serve today? Who can you help today? Magsilbi sana tayong pagkain na magpapabusog sa iba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.